Alright guys, what is up? It's me, JB Moto, again at your service. At yung gamit nating motor guys ay ito na namang Yamaha Sniper. So sa mga nag-aabang dyan kay Suzuki Smash ay mag-vlog din tayo doon. Importante lang kasi guys kailangan naming dalhin sa kasa ito ngayon si Sniper. Kasi merong concern yung may-ari, si Papa. Meron daw siya guys na nararamdaman na medyo parang hindi maganda dito pa naman sa makina niya Kaya kami ay nag-aalala. Kumbaga sa tao ay ito si Sniper ay kailangan niya ng check up. Parang may sakit. Pero sana naman ay maging okay siya mamaya at masolusyonan naman. So yung pupuntahan nga pala natin guys ay sa bayan ng Daet, kung saan galing itong ating Yamaha Sniper na kasa dun nga natin siya ipapaservice. At medyo malayo siya guys, nasa 20 plus kilometers din siya. At kasalukuyan tayo ngayon na 1 bar na lang. Kaya dadaan tayo guys ng crossing para magpagasolina. Dito siguro sa may Flying B na lang. At medyo napaga rin yung ating biyahe ngayon kasi ang oras natin ay magna 9:49 pa lang ng umaga. Ayan, nandito na tayo, malapit na tayo sa may Flying B. Okay rin naman yung fuel ng Flying B isa rin to sa mga trusted na gasolinahan dito sa Pilipinas. Kaya dito na lang tayo magpapagas. Oops. 200 lang ma'am, unleaded. Ito po ma'am. Alright guys, nakapakarga lang tayo ng 200 pesos. Sapat naman na yan para sa ating biyahe ngayon. Uy, may peryahan na dito pala ilalagay yung peryahan. Pagka ganito kasi guys ng mga bakasyon uso na yung mga piyesta sa mga bayan-bayan. Dito rin sa amin medyo malapit na rin yung papiestahan ng bayan namin kaya yun, may mga peryahan na. So yan, diretso na kami ng ng bayan ng Daet. Kaya nga rin pala natin to guys dadalhin sa Daet baka palagyan ko na siya ng ng auxiliary light. Kung sakasakali na meron na siyang plaka, mamaya pagdating natin sa kasa tatanungin na rin natin kung may plaka na to, kasi lampas na siyang 1 buwan, halos 1.5 buwan na siya dapat meron ng plaka to ngayon. At alam niyo ba yung reason kung bakit ako ay gustong gusto ko na siyang magkaplaka? Kasi kami ay pupunta ng Laguna sa April 14. Gusto ko itong magamit, itong Sniper, para matest siya sa mga long ride. Kung sakasakali yun yung magiging first long ride nito ni Yamaha Sniper. Sana lang talaga ngayong araw ay dumating na yung kanyang plate. Kasi para maibiyahe natin hindi naman natin maibiyahe pagka wala pa tong plaka, di ba? Napakadelikado. Sigurado mahuhuli tayo niyan. Bawal na ngayon guys yung mag-travel nang walang plaka. Ang meron pa lang ito guys yung niya yung official receipt pa lang. Pero yung certificate of registration wala pa. So tanging yun lang yung hawak ko pag bumabiyahe ako dito sa aming probinsya, no? Pag dito lang, yun yung dala ko. Saka picture pa lang siya eh.
picture pa lang yung pre-provide ng kasa. So ewan ko lang talaga ngayon kung meron na siyang plaka. So sana lang talaga meron na. At kung meron, yung gagawin natin siguro pa-installan natin siya na auxiliary light. Kasi para pag nag Laguna tayo meron siyang ilaw kahit pa paano. Ang hirap naman magbiyahe ng madilim, di ba? Kasi alam naman natin yung mga stock ng mga ng mga motor natin na ilaw hindi naman ganun kalakas. Kahit pa sabihin mong Yamaha Sniper yan, pag ibinunggo mo yan dun sa mga ilaw ng sasakyan olats na olats ka yan sigurado. Bumili rin pala ako guys ng ng step grill. Alam nyo ba yon, yung nilalagay dito na bakal dito sa may leeg nya. Nag-order ako ng ganon sa online na, kasi dito sa mga shop ang hirap maghanap. So dala rin siya natin ngayon, at kung pwede ay ipakabit din natin dun sa dun sa kasa, di ba? Kasi ang hirap niya ikabit, may mga babaklasin na pairings hindi pa namin ganun kakabisado itong Yamaha Sniper na to, kaya sa eksperto muna tayo magpapakabit. Baka kasi kung magkanda paano pag tayo ang nagkabit. Need rin kasi yung step grill para syempre magbiyahe tayo, kailangan natin ng malalagyan man lang ng mga bagahe natin, para dito maitatali-tali na lang. Meron naman akong bag na maliit, yun yung lalagay natin dito, just in case na matuloy tayo sa Laguna. Medyo matagal kasi ako doon, medyo parang 3 days ba yun, parang ganoon ako katagal. Aalis ako ng 14 at ang balik ko ay 17 na. So medyo marami-rami tayong sadya ngayon sa kasa. Yan, unang-una na nga yung check up, di ba? Tapos yung pangalawa, magtatanong tayo ng plaka. Tapos yung CR kung meron na. Then magpapakabit pa tayo ng mga accessories. So sana lang magawa natin lahat. Sulit na sulit yung biyahe natin ngayong araw. Grabe guys, so halos talaga hindi ko masyadong nagagamit yung yung 6 gear nito, kasi mabagal lang talaga ako magpatakbo. Tingnan nyo, 5th gear lang yan, and tumatakbo kami ng mga nasa 70 kph. Para sa akin mabilis na yan. Anything na mas mabilis pa dyan parang medyo sobrang tuli na para sa akin. May guys, may 3 riders. Ayan sila hindi ko alam kung saan sila galing. Subukan nating lapitan, pero mabibilis sila, matutulin yung motor nila. Nahihirapan tayong habulin sila, pero subukan na lang natin. Ito na sila, malapit na tayo. Titignan lang natin yung mga motor nila. Ayan may pa, may bang tawag dito? May saddlebag yung isa sa gilid. Teka, magkakasama ba sila? Parang hindi naman sila magkakasama pero I think magkakasama sila, kasi hindi sila naglalayo sa isa't isa. Dito nakabelo tayo, lapitan natin. Ayan ang ganda ng motor ng isa. Anong klaseng motor yan? Medyo classic ang datingan. May saddlebag siya sa gilid, magkabilaan. Oops, kakanan. Ayun na, nauna na sila. Sabado kasi ngayon guys, kaya medyo marami talagang magra-ride ngayon.
Tapos sabayan mo pa na summer na. Sarap-sarap na talaga mag ride ngayon, ano, kahit mainit. Hindi natin alintana yung mga riders. Basta't ang importante sa atin ay makapag-ride. Ito, sinibak tayo ng smash. Lupit ng smash talaga, no? Ngayon pa, isa pa. Siyempre, proud tayo dyan. Smash users tayo. Naka-sniper lang tayo ngayon kasi hinihiram-hiram lang natin. Kasama nga pala natin ngayon si Papa, no? Backride natin. Siya yung may-ari nitong, nitong sniper. Tayo yung pinag-drive niya kasi para makapag-vlog na rin, ano? Sayang naman kasi yung igagasolina natin kung hindi tayo makakapag-content. Sa taas ba naman guys ng presyo ng gasolina ngayon ay talagang manghihinayang ka. Guys, huminto muna kami dito. Na anuhan ako, daldal ako ng daldal. Hindi ko napapansin na yung GoPro ko pala lobat na. So may baon naman akong dalawang battering reserva, kaya ito, nagpalit muna tayo dito. At nandito na rin tayo sa bayan ng Daet. Ang bilis lang natin nakarating. Dati-dati 30 minutes ko tong binabiyahe, pero pag itong motor na tong gamit ko, sobrang dali lang. Halos nasa 15 to 20 minutes ko lang tong binabiyahe. Pag ito si Yamaha Sniper ang gamit ko. At maganda-handa na tayo sa traffic. Dito po kasi sa bayan ng Daet ay talagang laging traffic dito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa dami na rin ng sasakyan dito. Ayan, nandito tayo sa harap ng SM City Daet. So far wala naman masyadong traffic. Ayan, hindi masyado. Okay, buti na lang kasi hassle pag traffic. At malapit na tayo guys dun sa casa. Ilang metro na lang ay nandun na tayo. At ayan guys, nandito na tayo sa motor trade. Ayan So dito natin dadalhin si Sniper. So yun guys, so kagagaling namin ng ng casa. Natanong na rin namin yung plate number. Unfortunately guys, yung plate number wala pa talaga. Kailan kaya dadating? Inip na ako. Sabi dun sa casa is 1 to 2 weeks pa yung dating nung plate number niya. So yun tungkol naman dun sa issue na tatanungin sana namin about dito sa Sniper ay hindi pa rin naasikaso to si Sniper kasi ang daming pila ngayon. Ang daming ginagawa nung mekaniko nila. So sabi bumalik kami after lunch, kaya kumain muna kami dito sa Escalante, Bulaluhan. So nagbulalo muna kami dito ni Papa. Syempre kasama ko si Papa, di ba? Kaya dapat special pag kasama father, di ba? Kaya dito muna kami kumain. At yun, ang naisip kong paraan dito sa hindi pa dumadating na plate number para magamit ko siya kahit papano, kasi malayo yung biyabiyahin, Laguna. Maghahanap kami ng gumagawa ng temporary para kahit at least kahit papano, di ba, may nakalagay dyan. May OR naman ako, so may paggagayahan na ako nung plate number. Kaya ang gagawin na lang muna siguro natin, maghahanap tayo nung gumagawa ng plate number. So sana may mahanap kami dito ngayon. Maghahanap kami ngayon dito sa Daet. So yun yung gagawin muna namin bago kami bumalik dun sa casa. Since marami pang ginagawa yung mekaniko dun, hindi pa maharap ito. Sabi ng mekaniko guys, i-diagnose daw. Ito si Sniper. So yun guys, yun na muna siguro yung gagawin namin ngayon, maghahanap kami ng gumagawa ng temporary plate number, plaka.
At pagagawan muna natin to para magamit natin sa Laguna. Kahit wala pa yung tunay na plaka niya. Kaso ang problema namin hindi namin alam kung saan yung mga gumagawa. Kasi guys, sa kaalaman ko parang halos wala nang gumagawa ng mga temporary plate ngayon. Kasi gawa nga nung yung mga plako ngayon mabilis na lang nai-issue. Hindi kagaya dati na sobrang tagal talaga. Taon na nga antayin mo bago ka magkaroon ng plaka. Pero susubok na lang din tayo ngayon kung meron tayong mahanap. Dito parang may nakita ako dito. Yan oh. Rush ID, computer, laptop, Xerox, laminate, tarpaulin, wedding coverage, school supply. Wala guys. Kala ko meron eh. So hanap ulit tayo kung saan makakahanap. So para kami nagkagala dito sa may sentro ng Daet. Hindi, wala kaming idea kung saan dito yung mga gumagawa ng plate. Sana nga meron pa. Sana nga meron pa kaming mahanap. Siguro magtatanong-tanong kami. Saan? Dito oh. Dito oh. Boss, alam tong gumagawa ng temporary plate? Temporary plate? Oo. Dito sa Daet. Papunta sa Plaza, baga sa may katabi ng Belmonte Culinaria. Ay, oo, yung parang decals. Oo. Sige kuya, salamat po. Kaso no U-turn. Yun guys, may napagtanungan tayo. Isang tricycle driver. Shoutout sa iyo kuya. At maraming salamat. May tinuro siyang pwede nating pagpagawan. At mukhang alam ko yung tinuturo niya. Kaya yun yung pupuntahan natin ngayon. Buti na lang. Bait si kuya. Liliko tayo dito. Mag-U-turn tayo. At dito tayo kakanan guys. Doon na tayo sa kabilang kanto lumabas kasi para hindi tayo maipit ng traffic sa sentro. Sa may barangay, ano ba to? Barangay Pandan. Diyan na tayo lalabas. So nandito tayo sa may Pandan Elementary. Ayan oh, dito na tayo kakaliwa at lalabas uli ng highway. So sana lang makapagawa tayo para makabiyahe tayo. Hindi kasi ako babiyahe pag wala man lang plate number na nakalagay dito sa ating motor. O sa ngayon kasi guys, wala pa siya talagang nakakabit. So nandito na tayo. Dito pala yun guys sa may decals. Sabi na dito yung tinuturo ni kuya kanina. So yun guys, successful tayo nakapagawa at natapos siya kaagad. Di ko akalaing matatapos agad. So yun guys, so katatapos namin dito sa ano bang pangalan ng na to? Pangalan? Decals lang yung nakikita ko eh. Decal signage. Gumagawa sila guys ng mga ng mga sticker. Nakapagpagawa na rin kasi ako diyan dati eh, yun sa kay Suzuki Smash. Nagpakabit tayo ng decals niya sa mugs. At maganda naman yung pagkagawa nila. Hanggang ngayon ang tibay-tibay pa. Talagang kapit na kapit yung sticker dun sa mugs eh. Kahit sumpitin mo ng hindi natatanggal eh, ng pressure washer. So ngayon guys ay pabalik na tayo sa motor trade upang ipadiagnose nga itong si Sniper. So nandito na tayo guys, nakabalik na tayo sa motor trade. At mukhang marami pa rin inaayos. Sana naman di matagalan
Alright guys, tapos na kami dito sa motor trade. Ayon dun sa kanilang diagnostic guys, ay normal naman yung nararamdaman ni Papa na lagitik. Medyo lumalagitik daw yung makina. At ang ginawa nga ng kasa ay diniagnose ng kanilang mga mekaniko. Sinubukang sakyan at dinrive test. At na-found out na wala ang problema. At dito, bibili lang muna kami ng yung tornilyo dun sa plaka. Alright guys, at magpapakabit naman kami ng ng auxiliary light. Pero tatanong-tanong muna kami kasi nag-iingat kami kasi hindi rin basta-basta magpakabit ng auxiliary light. Advice nga sa amin nung nasa kasa ay antayin naming mag 6 months muna bago nila galawin yung wiring So hanggat hindi nagsi 6 months ay hindi natin pwedeng ipagalaw sa kanila, kaya eto tayo, hahanap tayo ng magaling na trusted. Kaya dito tatanong muna kami, magkakanbas-kanbas muna kami kung meron dito. So yun guys, yung pinakita sa aming mga auxiliary light doon ay lang, yung mga regular lang. Naghahanap kami ng ng yung medyo magagandang klase na para sulit na yung pagkakabit. Kaya ito, hanap kami ng iba muna. Saka maliliit lang yung meron sila, wala yung malalaki. Yung malalaki ang ipapakabit ko kasi dito ayoko nung maliit. Yung malaki na para sulit malaki yung niya, para sobrang malinaw. So yun guys, negative tayo sa auxiliary light. Kailangan pa pala ng bracket. Meron sana doon kanina yung doblehan, ang ganda ng doblehan. Yung tig-dalawa siya, dalawa dito sa kaliwa saka dalawa dito sa kanan. Ang ganda niya sana, kaso kailangan pa pala ng bracket. Available naman sa online yung bracket, pero syempre pag sa online hindi pa natin agad-agad kailangan pa natin i-order yan. So negative tayo sa auxiliary light ngayon. Hindi natin siya mapapakabitan. Ewan ko, tingin na lang muna tayo doon sa doon sa bayan namin, baka meron doon. So yun guys, uwi muna kami siguro. At pag-iisip-isipan ko pa kung magtatanong-tanong pa ako dun sa may bayan namin kung dun ko pakakabitan ng auxiliary light. Ang hirap kasi nung bracket. Palagay ko lang wala rin mga dun sa bayan namin, wala rin mga nagtitinda ng mga bracket pang Sniper 155. Siguro tanong tayo, try nating magtanong. Baka lang, di ba, meron. So yun, okay naman yung naging lakad namin ni Papa. Naayos namin yung issue ng Sniper na may napapansin si Papang lumalagitik dito sa may makina niya, pero normal lang pala, sabi ng mga mekaniko ng kasa. Siguro medyo naninibago lang kami kasi ngayon lang kami nakahawak ng ganitong motor Pero syempre pinatingin namin sa kasa para magkaroon kami ng peace of mind para alam namin kung ano yung gagawin namin. Hindi kami magchachamba-chamba or manghuhula-hula na kung may sira ba talaga siya. At least ngayon payapa na kami, nalaman namin kung ano talaga siya. Sabi naman ng kasa normal, edi normal yan, wala kaming dapat ipag-alala. Ito na pala guys yung napagawa naming temporary plate. Okay naman parang yung original din pag sa malayuan, pero pag lumapit ka mahalata mo siya na plastic lang siya. Ayos sa mga
Original kasi mga plate ngayon eh ano na siya, talagang bakal siya, lata siya. Ito plastic lang.